Basahan. Iyan ang tawag nila sa akin. Habang nagpapakasasa si Don Berto sa lechon at alak na galing sa dugo at pawis ng pamilya ko. Heto ako. Ipinatapon sa gitna ng arena para yurakan ng isang galit na toro. Walang awa, walang saklolo. Sabi nila, mamamatay akong parang daga. Pero nagkakamali sila. Sa gabing ito, hindi ako luluhod para magmakaawa. Tatayo ako. Hanggang sa huling hininga. Wala na siyang halaga, Damaso. Parang lumang dyaryo na pambalot na lang ng tinapa. Sayang lang ang pasahod ko. Ang boses ni Don Berto ay malinaw na tumagos sa manipis na dingding ng opisina. Kasing talim ng basag na salamin. Hindi siya sumisigaw. Ang tono niya ay kaswal. Parang nag-uusap lang sila tungkol sa pagtatapon ng panis na kanin habang ang tinutukoy nila ay ang buhay ng isang tao. Ang buhay ko. Nanatili akong nakaluhod sa malamig na semento sa labas ng pintuan. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang mamahaling sapatos na balat ng Don. Ang sapatos na kanina ko pa kinukuskos hanggang sa makita ko na ang sarili kong refleksyon sa kintab nito. Amoy chemical at shoe polish ang hangin, humahalo sa amoy ng sarili kong pawis na natuyo na sa likod ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Puno ito ng maliliit na hiwa. Nangingitim ang mga kuko at magaspang na parang papel de liha dahil sa araw-araw na paglalaba at paglilinis. Ito ang mga kamay na nagluto ng paborito niyang kare-kare kaninang umaga. Ito ang mga kamay na nagtahi ng butones ng polo niya noong nakaraang linggo. At ngayon, sa pandinig niya, ang mga kamay na ito ay basura na lang. Binitawan ko ang brush. Hindi ko ito ibinalibag. Ibinaba ko lang ito ng dahan-dahan, kasabay ng pagbagsak ng kung ano sa loob ng dibdib ko. Wala nang luhang lumabas. Siguro ay naubos na noong nakaraang buwan, noong ipinagkait niya ang bonus na ipinangako niya para sa gamot ni nanay. Biglang umugong ang lumang cellphone sa bulsa ng aking kupas na maong. Ang bawat pag-vibrate nito ay parang kuryenteng gumagapang sa aking gulugod. Alam ko na kung sino ito. Alam ko na ang balitang dala nito. Binuksan ko ang mensahe mula sa St. Jude Hospital. Ang mga letra ay tila lumulutang sa harap ng nanlalabukong paningin. Miss Delos Reyes, kailangan na pong maoperahan ang puso ng nanay niyo sa loob ng 48 oras. Kung hindi makakapag-deposit, mapipilitan kaming ilabas siya. 48 oras, 2 araw para makahanap ng himala, o 2 araw bago ako maging ulila. Tumayo ako. Ang tuhod ko ay naninigas at masakit sa tagal ng pagkaluhod, pero kailangan kong tumayo. Humugot ako ng malalim na hininga, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga daliri at kumatok sa pinto. Nang marinig ko ang pasok mula sa loob, itinulak ko ang pinto. Si Don Berto ay nakaupo sa kanyang malambot na leather chair, may hawak na baso ng whiskey. Ang mukha niya ay namumula sa alak at ang tiyan niya ay halos pumutok sa butones ng kanyang barong. Sa harap niya ay si Councilor Damaso na nakangisi na parang isang buwayang busog. "Oh, Ravia," bati ni Don Berto. Hindi man lang ako tinitingnan sa mata. "Tapos na ba ang sapatos ko?" "Opo, Don Berto," ang sagot ko. Ang boses ko ay mahina pero buo. "Pero nandito po ako para makiusap. Yung sahod ko po, kahit advance lang po ng 2 buwan, kailangan na po talagang operahan si Nanay Luwalhati." Tumigil ang mundo sa loob ng kwarto. Dahan-dahang ibinaba ni Don Berto ang baso. Tumingin siya kay Damaso, tapos ay tumingin sa akin. At pagkatapos, humalakhak siya. Isang tawa na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. "Advance?" Ulit niya, na parang sinabi kong gusto kong maging presidente ng Pilipinas. "Ravia, Hija, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dumi-dumi mo. Amoy araw ka at may lakas ka pa ng loob na humingi ng pera?" Lumapit siya sa akin. Amoy na amoy ko ang mamahaling alak sa hininga niya. Kumuha siya ng isang barya sa bulsa niya, isang 5 piso, at inihulog ito sa sahig
Gumulong ito at tumigil sa paanan ko. Iyan, sabi niya. Iyan ang halaga mo ngayon. Unless… Huminto siya at isang nangiting demonyo ang gumuhit sa kanyang labi. Unless gusto mong kumita ng malaki sa isang gabi. May piyesa sa Sabado. Kailangan namin ng matapang na haharap sa toro. Hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang tumayo doon at aliwin ang mga bisita ko. Kung mabubuhay ka pagkatapos ng 3 minuto. Sagot ko ang operasyon ng nanay mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto niya akong gawing pain. Gusto niya akong gawing laruan para sa kanyang kasiyahan. Tiningnan ko ang baryang nasa sahig. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mukha ng lalaking humuhutot sa lakas ko sa loob ng 5 taon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanya ang sapatos na nilinis ko. Pero naisip ko ang mukha ni nanay. Ang maputla niyang labi, ang hirap ng bawat paghinga niya. Yumuko ako at dahan-dahang pinulot ang barya. Mahigpit ko itong kinuyom sa aking palad hanggang sa bumaon ang munting metal sa aking balat. Sige po, ang bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Gagawin ko? Good girl, sabi ni Don Berto. Sabay tapik sa pisngi ko na parang isang aso. Maghanda ka. Dahil sa Sabado, makikita natin kung gaano katibay ang isang basahan. Tumalikod ako at lumabas ng opisina. Ang koridor ay madilim at mahaba. Naglakad ako palabas ng mansyon, papunta sa likod, kung saan naroon ang maliit na barong-barong namin. Sa isang sulok, nakita ko si Bantay, ang asong kalye, na payat at sugatan. Kinuha ko ang tinapay na naitabi ko sa bulsa. Ang aking tanghalian na hindi ko kinain. Hinati ko ito. Ang malambot na parte ay ibinigay ko kay Bantay. Ang natira sa akin ay ang sunog at matigas na gilid. Kinain ko ang sunog na tinapay habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Mapait, matigas, pero kailangan kong lunukin. Sa malayo, narinig ko ang wangwang ng isang ambulansya na papalapit. Ang tunog nito ay parang hudyat ng isang paparating na bagyo. Napatingin ako sa langit na unti-unting dumidilim. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At sa katahimikan ng gabi, alam kong wala na akong atrasan. Sa Sabado, haharapin ko ang kamatayan para kay nanay. Ang init ng araw ay tila tumatagos sa manipis na yero ng aming bubungan, pero mas nakakapaso ang init sa labas kung saan nagkakagulo ang mga tao. May medical mission daw na dumating sa aming barangay para sa mga tulad namin na namumuhay sa gilid ng tambakan. Ang makakita ng doktor ay parang pagkakita sa isang himala. Pinilit kong tumayo kahit na ang pakiramdam ko ay umiikot ang paligid. Hindi pa ako kumakain simula kahapon. Ang sikmura ko ay parang pinipiga, pero mas nangingibabaw ang pangangailangan ni nanay. Kailangan ko siyang maikuha ng libreng vitamins at maintenance medicines. Kung makakatipid ako doon, baka maipon ko ang pambayad sa ospital kahit imposible. Naglakad ako patungo sa basketball court kung saan nakatayo ang mga puting tolda. Ang puti nito ay masakit sa mata, isang matinding kontradiksyon sa kulay abo at itim na paligid namin. Puno ng tao, amoy pawis, amoy tuyo, at amoy ng desperasyon ang humahalo sa hangin. Pumila ako sa pinakadulo. Sinubukan kong pagpagin ang aking damit. Isang lumang t-shirt na may mantsa ng grasa at langis na hindi na natatanggal kahit anong kuskos. Itinago ko ang aking mga kamay sa likod ko. Nahihiya ako. Ang ibang nakapila, kahit mahirap, ay nagawang maligo at magsuot ng maayos. Ako, mukha akong basahan na kakatapos lang ipampunas sa sahig. Sa gitna ng siksikan, nahagip ng paningin ko ang isang lalaki. Siya ay nasa gitna ng mahabang mesa, nakasuot ng puting coat na walang kahit anong gusot. Ang buhok niya ay maayos. Ang balat ay makinis na tila hindi pa nasisikatan ng araw. Siya ay tumatawa habang kinakausap ang isang matandang lola. Hinahawakan ng kamay nito nang walang pandidiri.
Dr. Inigo Valmoro. Narinig ko ang pangalan niya mula sa mga nagbubulungan sa unahan. Anak daw siya ng may-ari ng pinakamalaking ospital sa Cebu. Isang prinsipe na bumaba sa lupa. Biglang nagdilim ang paningin ko. Ang ingay ng paligid, ang yakan ng mga bata, ang sigawan ng mga tanod, ay unti-unting humina at naging ugong na lang sa aking pandinig. Ang gutom at pagod ay nagsanib puwersa para hilahin ako pababa. Sinubukan kong kumapit sa bakal na bakod, pero dulas ang aking mga daliri. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng aking katawan, pero hindi semento ang sumalo sa akin. May mga bisig na sumalo sa akin, matitibay na bisig. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang una kong naamoy ay hindi ang pamilyar na baho ng basura, kundi ang amoy ng malinis na sabon at peppermint. Isang amoy na sobrang bango. Parang hindi ito kabilang sa mundong ginagalawan ko. Nakaangat ang ulo ko at sa itaas, nakita ko ang mukha ni Doc Inigo. Ang lapit niya. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang madilim na mga mata. Miss, naririnig mo ba ako? Ang boses niya ay malambing, puno ng pag-iingat. Huminga ka ng malalim. Gusto kong sumagot, pero tuyo ang lalamunan ko. Bigla akong natauhan. Hawak niya ako. Ang malinis niyang coat ay dumidiit sa marumi kong damit. Ang braso niyang maputi ay nakayakap sa likod kong puno ng alikabok. Bitawan niyo po ako. Ang garalgal kong bulong pilit na kumakawala. Madumi po ako. Madudumihan kayo. Pero hindi siya bumitaw. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak para alalayan akong umupo sa isang monoblock chair. Wala akong pakialam sa dumi, sagot niya ng seryoso. Kumuha siya ng isang puting panyo mula sa bulsa niya. Nasilaw ako sa kaputian ng panyo. Akala ko ay ipapahid niya ito sa kanyang sarili dahil nadikitan ko siya. Pero laking gulat ko nang ilapit niya ang panyo sa mukha ko. Dahan-dahan, parang humahawak ng babasaging kristal, pinunasan niya ang itim na uling sa aking pisngi. Wala siyang suot na gloves. Ang mainit niyang daliri ay dumampi sa magaspang kong balat. Natigilan ako. Nanigas ang buong katawan ko. Sa buong buhay ko, sanay akong pandirian. Sanay akong itaboy. Pero ang lalaking ito, ang estrangherong ito, ay hinahawakan ako na parang tao ako. You look dehydrated, sabi niya habang patuloy na pinupunasan ang noo ko. Kailan ka huling kumain? Hindi ako makasagot. Nakatitig lang ako sa kanya at siya naman ay napatingin sa leeg ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya nang mahagip ng mata niya ang suot kong kwintas, isang lumang pilak na palawit na hugis araw. Wait, bulong niya, tila may inalala. That necklace! Bigla niyang hinawakan ang pulsuhan ko para siguro kunin ang pulso ko. Pero sa pag-angat ng manggas ng aking maluwag na t-shirt, nalantad ang katotohanang pilit kong itinatago. Doon, sa mapayat kong braso ay ang mga pasa, ang mga marka ng mahigpit na pagkakahawak ni Don Berto noong isang araw. Ang mga kulay ube at asul na patunay ng aking pagiging alipin. Natigilan si Inigo. Ang ekspresyon ng pag-aalala sa mukha niya ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay galit. Sino ang may gawa nito sa'yo? Tanong niya. Ang boses ay mababa pero may diin. Tumingin siya sa akin. Diretso sa mata. Hinihingi ang sagot. Miss, binubugbog ka ba? I can help you. Pwede nating ipablotter ito. Ang salitang tulong ay parang punyal sa dibdib ko. Hindi niya naiintindihan. Ang tulong ng mga mayayaman ay laging may kapalit. At kung malalaman ni Don Berto na nagsumbong ako, hindi lang ako ang malalagot. Si nanay ang magbabayad. Ang takot ay bumalot sa akin, mas malamig pa sa gabi. Wala po ito. Mabilis kong bawi sabay hatak ng kamay ko. Nadapa lang po ako. Salamat na lang po. Sandali. Hindi ganyan ang itsura ng nadapa lang. Pagpupumilit niya,
Akmang hahawakan ulit ako. Kailangan nating gamutin yan. Delikado kung magka-impeksyon. Huwag! Huwag niyo po akong pakialaman. Sigaw ko, marahil ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Ang ilang tao sa pila ay napatingin sa amin. Ang hiya ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang harapin ang awa sa mga mata niya. Mabilis akong tumayo, kahit na medyo hilo pa. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako palayo sa puting tolda, palayo sa malinis na doktor, palayo sa kaisa-isang tao na tumingin sa akin ng may pag-iingat. "Miss, sandali!" Narinig ko ang tawag niya, pero hindi ako lumingon. Tumakbo ako pabalik sa dilim ng eskinita kung saan ako nababagay, kung saan walang nakakakita sa dumi at walang nagtatanong tungkol sa mga pasa. Dahil sa mundong ito, ang pagpapakita ng kahinaan ay isang imbitasyon sa kamatayan. At may 2 araw pa ako bago ang aking hatol. Akala ko ay ligtas na ako nang makatakas ako kay Doc Inigo. Pero nagkamali ako. Sa aming mundo, ang balita ay mas mabilis pa sa kidlat. At ang chismis ay mas nakakamatay kaysa sa sakit. Kinabukasan, habang nasa palengke ako para bumili ng isang dakok na bigas at tuyo, naramdaman ko ang mga matang nakatusok sa likod ko. Ang ingay ng palengke, ang tawaran, ang sigawan ng mga tindero, ay biglang tumahimik nang humawi ang mga tao. Dumating si Senyora Miranda, ang asawa ni Don Berto. Puno siya ng alahas. Ang bawat daliri niya ay may gintong singsing na kumikinang. Isang malaking sampal sa kahirapan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Huminto siya sa tapat ko. Ang amoy ng matapang niyang pabango ay halos sumakal sa akin. "Ravia," bati niya, pero ang ngangiti niya ay hindi umaabot sa mata. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na parang isa akong ipis na dumapos sa kanyang mamahaling damit. "Balita ko, nagpapansin ka daw sa bagong doktor kahapon? Nagpanggap ka pang himatayin para lang mahawakan ka niya?" Naramdaman ko ang init na gumapang sa leeg ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na totoo ang sakit ko, na hindi ako nagpapanggap, pero alam kong walang maniniwala sa katulad ko. "Hindi po totoo yan, senyora." Mahina kong sagot na kayo ko. Isang mabilis na galaw ng kamay niya at tumapon ang hawak kong supot ng bigas. Kumalat ang mga butil sa maputik na sahig ng palengke. Ang konting bigas na pinaghirapan kong ipunin. Ngayon ay nasa putikan na. "Huwag kang mangarap ng gising, Ravia," bulong niya, pero sapat para marinig ng mga usisero. Ang doktor ay para sa mga edukada. Ang mga basahan ay para sa sahig. Tandaan mo yan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan akong nakaluhod sa putik. Isa-isang pinupulot ang mga butil ng bigas na may halong luha. Umuwi ako na mabigat ang dibdib. Pero mas mabigat ang nadatnan ko sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, ang katahimikan ay nakakabingi. Wala ang karaniwang pagbati ni nanay. Sa halip, nakita ko siya sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Ang kulay ng balat niya ay naging abo. "Nanay!" Sigaw ko sabay takbo palapit sa kanya. Ang katawan niya ay malamig at basang-basa ng pawis. Ang paghinga niya ay mabilis at kapos. Parang hinahabol ang hangin na ayaw pumasok sa kanyang baga. "Ravia," ang bulong niya, hirap na hirap. "Ang gamot." Hinalughog ko ang lalagyan ng gamot. Wala. Ubos na. Ang tanging natira ay ang reseta na hindi ko mabili-bili. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pilit na ipinapasa ang init ng katawan ko sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng takot. Hindi ito takot sa gutom o sa kahihiyan. Ito ay takot na mawala ang kaisa-isang tao na nagmamahal sa akin. Kailangan ko ng pera. Ngayon din, pinunasan ko ang mukha ni nanay. Kumuha ako ng suklay at dahan-dahang sinuklay ang kanyang puting buhok habang hinihilot ang kanyang likod
Para kumalma siya, kailangan kong magsinungaling. Ito ang pinakamasakit na kasinungalingan na gagawin ko. Nay, huminga ka lang. Bulong ko sa tenga niya. Pinipigil ang pag-aralgal ng boses ko. May magandang balita ako. Nanalo ako. Yung raffle sa trabaho. Nanalo ako ng grand prize. Dumilat siya ng bahagya. May pag-asa sa kanyang nanlalabong mga mata. Talaga? Anak? Oo, Nay. Malaking halaga. Patuloy ko habang ang puso ko ay nadudurog. Kaya magpagaling ka. Ipapagamot na kita. Wala na tayong aalalahanin. Napangiti siya. Isang ngiting puno ng ginhawa bago siya muling pumikit dahil sa pagod. Hinalikan ko siya sa noo. Babalik ako, Nay. Kukunin ko lang ang premyo. Tumayo ako. Wala na akong ibang choice. Ang daan patungo sa impyerno ay bukas na. Bumalik ako sa mansyon ni Don Berto. Gabi na. Ang mansyon ay nagliliwanag. Parang isang kastilyo sa gitna ng slum area. Pinapasok ako ng guard dahil alam na nila ang pakay ko. Dumiretso ako sa opisina. Nasa labas pa lang ako ng pinto ay narinig ko na ang boses ni Councilor Damaso at Don Berto. Nagtatawanan sila. Sigurado ka ba sa Toro, Berto? Tanong ni Damaso. Ang boses niya ay may halong pananabik. Baka naman mahina yan. Gusto ng mga tao ng dugo. Huwag kang mag-alala, Counselor. Sagot ni Don Berto. Ang boses niya ay parang ahas na gumagapang. Pina-injectionan ko na yan ng pampatapang kanina at nilagyan ko ng pampagana ang mga sungay. Sinisigurado ko sa'yo, pagpasok pa lang ng babaeng yan sa arena, hindi na siya makakalabas ng buhay. Sulit ang pusta mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi lang basta laban ito. Ito ay isang bitag. Planado ang kamatayan ko. Pero sa isip ko, nakita ko ulit ang mukha ni nanay sa sahig. Ang pag-asa sa mata niya noong sinabi kong nanalo ako. Huminga ako ng malalim at kumatok. Pagpasok ko, tumahimik sila. Inilapag ni Don Berto ang isang pirasong papel sa mesa. Ang kasunduan. Nandito ka na pala, Ravia, nakangising sabi niya. Akala ko atras ka na. Lumapit ako sa mesa. Hindi ko binasa ang nakasulat. Alam ko na ang nilalaman nito. Ang buhay ko kapalit ng pera para sa operasyon. Ang pera po, sabi ko ng diretso, walang emosyon. Gusto ko pong makita na ide-deposito niyo sa ospital bago ako pumasok sa arena. Oo naman, sagot ni Damaso habang hinihimas ang kanyang tiyan. May isang salita kami. Inabot ni Don Berto ang isang mamahaling ballpen sa akin. Ang bigat nito sa kamay ko. Parang pasan ko ang buong mundo sa munting panulat na yon. Tumingin ako sa papel. Sa linyang nakalaan para sa pirma. Ito na. Ito na ang katapusan ng Ravia na mahina. Idiniin ko ang dulo ng ballpen sa papel. Nagsimula akong sumulat. V. Sa sobrang diin ng kamay ko dahil sa galit at takot, biglang may tumunog. Isang matunog na lagutok. Nabali ang ballpen sa gitna. Tumalsik ang tinta sa puting papel. Parang itim na dugo na kumalat sa pangalan ko. Napatingin si Don Berto at si Damaso. Nagkatinginan silang dalawa. Isang masamang pangitain. Pero kinuha ko ang nabaling ballpen at gamit ang natitirang tinta na tumutulos sa aking daliri, itinuloy ko ang pagpirma. Buo, matapang. Iniabot ko ang papel kay Don Berto. Ang kamay ko ay may mantsa ng itim na tinta, pero sa paningin ko, para na rin itong dugo. Handa na ako, sabi ko. At sa labas, kumulog ng malakas, tila nagbabadya ang isang unos na yayanig sa buong Cebu. Ang ulan ay bumagsak ng walang pasabi, tila mga luhang matagal nang kinikim-kim ng langit. Ang bawat patak sa aming kalawanging bubong ay lumilikha ng isang malakas at walang humpay na ingay, na parang libo-libong maliliit na bato ang ibinabato sa amin. Sa loob ng aming barong-barong, ang tunog ay nakakabingi. Pero ito lang ang musika na kaya naming pakinggan. Nakaupo ako sa sahig, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera.
Sa aking kamay ay ang karayom at sinulid. Tinatahi ko ang punit sa likod ng makapal na jacket na nakuha ko sa tambakan. Ito ang susuotin ko. Ito ang magiging baluti ko bukas. Ang tela ay lumana at malutong. At bawat tusok ng karayom ay nangangailangan ng puwersa. Tao po, isang boses ang tumagos sa ingay ng ulan. Isang boses na hindi dapat naririto. Napahinto ako. Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok, sumasabay sa kaba. Kilala ko ang boses na yon. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa siwang ng bintana. Sa labas, nakatayo si Doc Inigo. Basang-basa siya. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa putik. Wala siyang dalang payong at ang kanyang puting polo ay dumikit na sa kanyang katawan dahil sa ulan. Hawak niya ang isang maliit na plastic bottle, ang gamot na naiwan ko. Binuksan ko ang pinto. Ang hangin ay malamig, pero ang presensya niya ay nagdala ng kakaibang init. Doc, ang nasambit ko, bakit kayo nandito? Naiwan mo ito. Sagot niya. Inaabot ang gamot. Ang buhok niya ay tumutulo sa kanyang noo. Pero nakangiti siya. Isang ngiti na walang halong panghuhusga. At mukhang inabutan ako ng bagyo. Pinapasok ko siya. Wala akong choice. Hindi ko pwedeng hayaang magkasakit ang nag-iisang tao na nagmalasakit sa akin. Ang bahay namin ay masikip. Amoy luma. Amoy kahoy na nabubulok. Nahihiya ako. Gusto kong takpan ng mga butas sa dingding. Itago ang mga kalderong maitim. Pero nandito na siya, isang prinsipe sa loob ng isang kahon ng posporo. Pasensya na po, Doc. Ito lang ang meron kami. Sabi ko, habang pinupunasan ng isang bangkito gamit ang retaso. Maupo po kayo. Umupo siya. Tumingin siya sa paligid, hindi nang may pandidiri, kundi may pagtataka. Ang mata niya ay dumako sa tinatahi ko sa sahig. Naghahanda ka ba para sa isang party? Tanong niya, medyo pabiro, habang pinupunasan ang mukha niya gamit ang panyo. Hindi po party, sagot ko. Bumalik sa pagtatahi. Hindi ako makatingin sa kanya. Para sa piyesta? Sa palabas? Tumahimik siya sandali. Ang tanging naririnig ay ang huni ng hangin at ang tunog ng sinulid na hinihila ko sa tela. Narinig ko ang usap-usapan. Bigla niyang sabi, seryoso na ang boses. Yung tungkol sa toro. Ravia, delikado yon. Bakit mo gagawin? Tumigil ako sa pagtatahi. Hinawakan ko ang magaspang na tela. Dahil wala akong choice, Doc. Sagot ko nang hindi tumitingin. Para sa inyo, ang toro ay isang laro o isang panganib. Pero para sa akin, ang toro ay pag-asa. Pag-asa na mabuhay si nanay. Tumingala ako at sinalubong ang mga mata niya. Sa liwanag ng gasera, nakita ko ang refleksyon ng sarili ko sa kanyang mga mata. Tsaka, hindi naman masama ang toro, Doc. Patuloy ko, ang boses ko ay lumalambot. Nakita ko si Amok sa kulungan kanina. Nanginginig siya. Hindi siya galit. Takot siya. Pareho lang kami. Pareho kaming kinulong sa isang sitwasyon na hindi namin ginusto at pinipilit kaming maging halimaw para aliwin ang mga tao. Natigilan si Inigo. Nakita ko ang pagkamangha sa mukha niya. Para bang sa unang pagkakataon, may nakakita sa akin hindi bilang isang basahan, kundi bilang isang tao na may kaluluwa. You have a brave heart, Ravia. Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ko namalayan. Inaabot niya ang kamay ko na may hawak na karayom. Ang mga daliri niya ay mainit. Kinuha niya ang karayom at ibinaba ito. Hinawakan niya ang aking mga kamay, ang mga kamay na puno ng kalyo at sugat. Huwag mong hayaang saktan kanila, sabi niya. At sa pagkakataong ito, parang nangangako siya. Nandito ako. I can help. May kinuha siya sa bulsa niya. Isang makapal na sobre. Pera. Alam ko ang itsura ng pera kahit nakatago pa ito. Inilapag niya ito sa tabi ng gasera. Gamitin mo ito para sa nanay mo. Please, huwag ka nang tumuloy sa arena.
Tinitigan ko ang sobre. Ito na ang sagot sa mga dasal ko. Madali lang itong abutin. Pero kung tatanggapin ko ito, ano na lang ang matitira sa akin? Magiging isa na naman akong pulubi na umasa sa limos. Si Don Berto ay binabayaran ako para sa katawan ko at buhay ko. Si Doc Inigo ay binabayaran ako dahil sa awa. Kinuha ko ang sobre at dahan-dahang ibinalik sa palad niya. "Doc," sabi ko, nanginginig ang boses pero buo ang loob. Sa buong buhay ko, wala akong pag-aari. Ang pangalan ko, dumi. Ang bahay ko, basura. Ang tanging meron ako na hindi nila kayang nakawin ay ang dignidad ko. Kung tatanggapin ko to, parang inamin ko na rin na wala akong kakayahang iligtas ang sarili kong ina. Hinawakan ko ang kamay niya. Isinasara ang mga daliri niya sa paligid ng sobre. "Salamat po. Pero lalaban ako bukas. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong patunayan na kahit ang basahan, may karapatang mabuhay." Nagkatitigan kami ng matagal. Sa labas, unti-unting tumitila ang ulan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kuryente, hindi ng takot, kundi ng isang bagay na mas mapanganib. Pag-asa. Tumayo siya. Wala na siyang nagawa. Isinukbit niya ang kanyang gamit, pero bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya. "Manonood ako bukas," sabi niya. "Hindi ko ipipikit ang mata ko. Babantayan kita." Umalis siya at naiwan ang amoy ng peppermint sa loob ng aming masikip na bahay. Napaupo ako. Yakap ang aking tuhod. Ang puso ko ay parang sasabog. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Biglang may kumatok ng malakas. Marahas. Hindi ito katok ng isang doktor. Bumukas ang pinto at iniluwa ang kanang kamay ni Don Berto. Basang-basa ito at nakangisi ng nakakaloko. "Ravia," sabi niya, habang nanginunguya ang isang stick ng sigarilyo. "May pinapasabi si boss. May pagbabago sa rules." "Anong pagbabago?" tanong ko. Kinakabahan. Tinuro niya ang tinatahi kong jacket na may padding. Bawal ang proteksyon. Bawal ang makapal na damit. At higit sa lahat, lumapit siya at bumulong sa mukha ko. Bawal ang sandata. Kahit maliit na patalim, bawal. Haharapin mo si Amok ng kamay lang. Bare hands. Iyan ang gusto ng mga bisita. Tumalikod siya at humalakhak habang naglalakad palayo sa dilim. Naiwan akong nakatulala. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na sanay lang sa paglalaba at paglilinis. Paano nito mapipigil ang isang galit na toro? Bukas, hindi lang ako sasayaw sa putikan. Sasayaw ako sa hukay. Maaga akong nagising o marahil ay hindi naman talaga ako natulog. Ang buong gabi ay ginugol ko sa pagtitig sa yero. Pinapakinggan ang pagpatak ng ulan na unti-unting humina hanggang sa maging ambon na lang. Ito na ang araw. Ang araw na maaaring huli kong masilayan ang pagsikat ng araw. Bumangon ako at kinuha ang huling ipon ko sa ilalim ng banig. Sapat lang ito para sa isang disenteng almusal. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, gusto kong ang huling alaala ni nanay ay ang lasa ng masarap na pagkain, hindi ang pait ng gutom. Nagpunta ako sa talipapa at bumili ng sariwang isda at ilang tali ng kangkong. Pag-uwi ko, nagsimula akong magluto. Ang amoy ng bawang na ginigisa sa mantika ay pumuno sa aming maliit na bahay. Ito ay amoy ng tahanan, amoy ng simpleng ligaya na madalas ipagkait sa amin. Dahan-dahan, niluto ko ang sinigang na lapu-lapu. Pinabayaan kong kumulo ang sabaw hanggang sa lumabas ang lahat ng lasa. Bawat hiwa ng kamatis, bawat patak ng pampaasim ay inalay ko na parang isang ritual. Ito ang huling paglilingkod ko. Nang magising si nanay, inalalayan ko siyang umupo sa aming maliit na mesa. "Ang bango naman niyan, anak," bati niya, bagamat halata sa boses niya ang panghihina. Ang balat niya ay maputla, parang papel na madaling mapunit.
Special day ngayon, Nay. Sagot ko habang nilalagyan ng sabaw ang kanyang mangkok. Kailangan mong lumakas para pagbalik ko mamaya galing sa trabaho. Magaling ka na. Pinanood ko siyang kumain. Bawat subo niya ay tinatatak ko sa aking isipan. Ang paraan ng paghihip niya sa mainit na sabaw. Ang maliit na ngiti sa kanyang labi nang matikman ng asim. Gusto kong umiyak. Gusto kong yumakap sa kanya at sabihing, Nay, natatakot ako. Pero nilunok ko ang lahat ng luha kasabay ng sarili kong pagkain. Walang puwang ang kahinaan ngayon. Pagkatapos kumain, pinatulog ko muli siya. Nang masiguro kong mahimbing na ang tulog niya, kumuha ako ng isang pirasong papel mula sa lumang kwaderno. Umupo ako sa sahig at nagsimulang sumulat. Ang kamay ko ay hindi nanginginig. Sa halip, payapa ito. Nay, huwag kang iiyak. Ang perang makukuha mo ay galing sa marangal na paraan. Ito ay kabayaran sa tapang, hindi sa awa. Gamitin mo ito para gumaling. Mabuhay ka ng mahaba para sa akin. Mahal na mahal kita. Tinupi ko ang sulat at isiniksik ito sa ilalim ng kanyang unan. Katabi ng rosaryo niya, ito ang aking pamamaalam. Lumabas ako ng bahay, dala ang aking lumang jacket. Ang jacket na hindi ko na pwedeng isuot mamaya dahil sa utos ni Don Berto. Dadalhin ko na lang ito bilang anting-anting. Dumaan ako sa likod ng simbahan bago tumuloy sa mansyon. Walang tao. Lumuhod ako sa harap ng nakasarang pinto. Wala akong dasal na humihiling ng kaligtasan. Ang tanging dasal ko ay para sa aking ama. Pa, bulong ko sa hangin. Kung sakaling hindi ko kayanin, sunduin niyo ako. Huwag niyo akong hayaang maligaw sa dilim. Tumayo ako at naglakad patungo sa arena na itinayo sa malawak na bakuran ng asyenda ni Don Berto. Malayo pa lang, dinig ko na ang ingay. Ang hiyawan, ang tugtog ng banda, ang tawanan ng mga mayayaman na nagtipon-tipon para sa palabas. Para sa kanila, piyesta ito. Para sa akin, burol. Habang naglalakad ako papunta sa holding area sa likod ng arena, napadaan ako sa kulungan ng mga hayop. Ang amoy ay masangsang. Pinaghalong dumi at takot. Doon ko nakita si Amok. Ang higanting toro na kulay itim. Pero may mali. Hindi lang siya basta galit. Nakita ko ang isang lalaki, tauhan ni Councilor Damaso, na mabilis na umalis mula sa tabi ng kulungan habang may tinatagong hiringgilya sa bulsa. Lumapit ako ng kaunti, nagtatago sa dilim. Si Amok ay bumubuga ng hangin na parang usok. Ang bibig niya ay naglalaway ng sobra-sobra, bumubula na parang sabon. Ang mga mata niya ay hindi lang pula. Dilat na dilat ang mga ito at nanginginig ang buong laman ng hayop. Droga. Tinurukan nila ng droga ang hayop para mas lalo itong magwala. Gusto nilang sigurado ang pagkamatay ko. Gusto nilang maging madugo ang palabas. Nakaramdam ako ng awa. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa hayop. Pareho kaming biktima ng kasakiman nila. Pareho kaming nilason ng kanilang laro. Ravia, nandito ka na pala! Napalingon ako. Si Don Berto, nakabarong Tagalog at humihit-hit ng tabako. Sa likod niya ay ang mga bodyguard na may dalang baril. Ready ka na ba sa performance mo? Tanong niya nang may halong pang-iinsulto. Ang daming bisita. Nandoon si Mayor, si Gobernador, at nandoon din ang paborito mong doktor. Natigilan ako. Si Inigo. Nandito siya. Ayokong makita niya akong mamatay. Ayokong ang huling alaala niya sa akin ay isang dugo ang katawan na tinapakan ng hayop. Huwag kayong mag-alala, Don Berto. Sagot ko. Diretso ang tingin sa kanya. Gagawin ko ang trabaho ko. Mabuti. Biglang bumukas ang malaking gate na bakal ng arena. Ang liwanag mula sa mga spotlight ay sumabog papasok sa madilim na holding area. Nakakasilaw. Ang ingay ng libu-libong tao ay parang higanting alon na humampas sa akin. Ladies and gentlemen,
Ang boses ng announcer ay umalingaw-ngaw sa speakers. Para sa ating main event, ang dalagang susubok na paamuhin ng halimaw. Salubungin natin ang alay ng tondo, si Ravia. Itinulak ako ng bodyguard palabas. Wala nang atrasan. Humakbang ako papunta sa liwanag. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang huling countdown. Nasa gitna na ako ng arena. Ang buhangin sa ilalim ng paa ko ay malambot. Tumingala ako sa audience. Nakita ko ang mga mukha nila. Uhaw sa dugo, uhaw sa excitement. At sa isang sulok, nakita ko siya. Si Doc Inigo, nakatayo. Maputla, nakatingin sa akin ng may pagkasindak at pagmamahal. Hindi ko na nalaman ang sagot. Dahil sa kabilang dulo ng arena, bumukas ang gate ng kulungan at kasabay ng pagyanig ng lupa, lumabas ang itim na kamatayan. Ang liwanag mula sa mga higanting spotlight ay tumama sa akin ng sabay-sabay na tila mga matang nagniningas na humuhusga sa aking pagkatao. Napapikit ako saglit dahil sa silaw. Sa aking pandinig, ang hiyawan ng libu-libong tao ay nagsama-sama upang bumuo ng isang tunog na mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Patayin mo! Patayin mo! Iyon ang sigaw nila. Hindi nila nakikita ang isang anak na naghahangad iligtas ang kanyang ina. Ang nakikita lang nila ay isang piraso ng karne na itinaas sa altar para sa kanilang ngaliw. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na arena. Ang buhangin sa ilalim ng aking paanan ay malalim at pino. Sadyang inilagay doon upang sipsipin ang dugo na dadanak. Ang hangin ay amoy usok, amoy alak, at amoy ng kasabikan ng mga demonyong nag-aabang ng palabas. Sa kabilang dulo, nakita ko ang pagbukas ng bakal na gate. Mula sa kadiliman, lumabas ang isang itim na anino na mabilis na lumaki. Si Amok. Yumanig ang lupa. Hindi ko na kailangan ng sound effects para maramdaman ang bigat ng bawat hakbang niya. Ang toro ay tumatakbo papasok sa arena. Ang kanyang mga sungay ay matutulis at nakakakilabot. At mula sa kanyang bibig ay tumalsik ang makapal na bula. Ang mga mata niya ay dilat na dilat at puno ng dugo. Epekto ng laso na itinurok nila. Nagkagulo ang mga tao sa tuwa. Nagsimula silang maghahagis ng mga barya at basyo ng bote sa loob ng arena. Sa gilid ng aking paningin, sa VIP section na pinakamalapit sa bakod, nakita ko ang isang pamilyar na figura na nagpupumiglas. Si Doc Inigo. Nakita ko siyang tumakbo palapit sa railings. Ang mukha ay puno ng takot na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Itigil niyo to! Itigil niyo ang palabas! Sigaw niya, ang boses niya ay halos matabunan ng ingay ng karamihan. Nakita ko ang pagharang ng mga security guards sa kanya. Tinulak siya pabalik. Gusto niyang tumalon sa loob ng arena. Gusto niya akong iligtas, pero wala siyang magagawa. Ang pagtingin ko sa kanya ay isang saglit na paalam. Huwag kang titingin sa kanya, Ravia. Sabi ko sa sarili ko, tumingin ka sa kalaban. Ibinalik ko ang tingin ko kay Amok. Nasa gitna na siya ng arena ngayon, umiikot. Hinahanap kung sino ang dapat suwagin. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis, parang isang makinang nag-o-overheat. Biglang huminto ang toro. Ang kanyang ulo ay bumaling sa direksyon ko. Nakita niya ako. Isang maliit na babaeng nakasuot ng manipis at punit-punit na damit. Walang hawak na pulang tela. Walang hawak na espada. Yumuko siya. Inihanda ang kanyang mga sungay. Kinayod niya ang lupa gamit ang kanyang paa. At ang alikabok ay lumipad sa hangin. Ito na. Naalala ko ang turo ni Papa noong bata pa ako. Noong minsang makasalubong kami ng asong ulol. Anak, ang hayop ay naaamoy ang takot. Kung tatakbo ka, hahabulin ka nila bilang biktima. Pero kung tatayo ka bilang bato, magdadalawang isip sila. Huminga ako ng malalim. Pinuno ko ang aking baga ng hangin na puno ng alikabok.
Ipinikit ko ang aking mga kamao, hindi para manuntok, kundi para pigilan ang panginginig ng aking mga daliri. Tumakbo si Amok. Ang bilis niya, parang isang tren na nawalan ng preno. Ang distansya sa pagitan namin ay mabilis na umiikli. 10 metro, 8 metro, 5 metro. Ang mga tao ay tumili. Inaasahan nilang tatakbo ako at magsisisigaw. Inaasahan nilang magmamakaawa ako. Pero hindi ako gumalaw, kahit 1 pulgada. Ipinako ko ang aking mga paa sa buhangin. Tinitigan ko ang paparating na kamatayan ng diretso sa mata. Sa sandaling iyon, bumagal ang oras. Nakita ko ang detalye ng bawat hibla ng balahibo ni Amok. Nakita ko ang takot sa likod ng galit sa kanyang mga mata. Nakita ko ang sakit na dulot ng kemikal na dumadaloy sa ugat niya. Hindi ka masama. Bulong ng isip ko, nasasaktan ka lang. 2 metro. Ang init ng katawan ng toro ay ramdam ko na sa mukha ko. Ang amoy ng kanyang hininga ay nandoon na. Pumikit ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap. Isang malakas na hangin ang humampas sa akin. Naramdaman ko ang isang matigas at mainit na bagay na humaplis sa aking tagiliran. Mabilis. Masakit. Tila ba may mainit na bakal na idinikit sa aking balat. Ang puwersa ng pagdaan ni Amok ay sapat na para tangayin ako. Umikot ang mundo. Ang langit at lupa ay nagpalit ng pwesto. Bumagsak ako sa buhangin ng malakas. Ang lasa ng dugo at lupa ay pumasok sa bibig ko. Ang sakit sa tagiliran ko ay unti-unting gumapang. Isang matinding hapdi na nagsasabing nasugatan ako. "Ravia!" Narinig ko ang sigaw ni Inigo. Isang sigaw na puno ng paghihinagpis na tila ba siya ang nasugatan at hindi ako. Dumilat ako ng bahagya. Nakadapa ako sa buhangin. Ramdam ko ang mainit na likido na tumutulo mula sa aking tagiliran, humahalo sa putik. Sa kabilang dulo, huminto si Amok. Umiikot siya muli. Hindi pa siya tapos. Ang unang atake ay babala pa lamang. Ngayon, babalik siya para tapusin ang trabaho. Sinubukan kong gumalaw, pero ang katawan ko ay parang tingga sa bigat. Tumingin ako sa VIP box. Nakita ko si Don Berto na nakatayo. Pumapalakpak habang humahalakhak. Ito na ba ang katapusan ng sayaw? Ang lasa ng dugo ay mapait sa aking dila. Pero mas mapait ang katotohanang nakita ko nang sandaling dumaan sa akin ang toro. Habang nakadapa ako sa buhangin, hinihingal at hawak ang aking dumudugong tagiliran, hindi ako tumingin sa exit gate. Tumingin ako kay Amok. Ang higanting hayop ay huminto sa kabilang dulo. Mabigat ang paghinga. Sa bawat pagbuga niya ng hangin, may kasamang ungol ng sakit. Hindi galit ang nakita ko sa mga mata niya kanina. Nakita ko ang pighati. Pinilit kong ituon ang paningin ko sa kanyang leeg. Sa ilalim ng makapal na balahibo at taba, may kumislap na manipis na bagay. Isang tansong kawad. Nakapulupot ito nang mahigpit sa kanyang leeg, baon sa laman. At sa tuwing gumagalaw siya, hinihiwa nito ang kanyang balat. Kaya siya nagwawala. Kaya siya gustong pumatay. Dahil pinapatay din siya ng dahan-dahan. Pareho lang kami. Pareho kaming may nakapulupot na kadena sa leeg. Siya ay kawad at ako ay utang. Dahan-dahan akong tumayo. Ang sakit sa tagiliran ko ay parang nilalaslas. Pero binaliwala ko ito. "Huwag kang gagalaw, Ravia!" Narinig ko ang sigaw ni Inigo mula sa malayo. Ang boses niya ay basag na basag. Pero hindi ako nakinig. Sa halip na umatras, humakbang ako palapit kay Amok. Natigilan ang mga tao. Ang hiyawan ay napalitan ng mga bulungan ng pagtataka at pangungutya. Baliw na ba siya? Magpapakamatay ba siya? Si Amok ay muling humarap sa akin. Yumuko siya, handa na para sa ikalawang pag-atake. Ang mga sungay niya ay nakatutok sa dibdib ko. Shhh! Ang bulong ko. Itinaas ko ang aking mga kamay. Hindi nakakuyom, nakabukas. Ang palad ko ay marumi at may dugo. Pero ito ay palad ng isang taong gustong mag-aruga. Alam ko,
sabi ko, habang patuloy na lumalapit. Ang distansya namin ay 5 metro na lang. Alam ko masakit. Pagod ka na, di ba? Umungol ang toro. Kinaskas niya ang paa niya sa lupa. Nagbabanta. Sige lang. Patuloy ko. Ang luha ay tumulo sa aking pisngi. Ilabas mo ang galit mo. Pero nandito ako para tulungan ka. Tumakbo siya. Sa pagkakataong ito, hindi ako pumikit. Hindi ako gumalaw para umiwas. Hinintay ko siya. Ang mga tao ay tumili sa takot. Akala nila, katapusan ko na. Nang nasa harapan ko na ang dambuhalang hayop, sa huling segundo, hindi siya nanuwag. Huminto siya. Ang puwersa ng paghinto niya ay nagpaalialabok sa paligid namin. Ang dulo ng sungay niya ay ilang pulgada na lang mula sa tiyan ko. Naamoy niya ako. Naamoy niya ang dugo ko. At siguro, naamoy niya ang kawalan ko ng takot. Mabilis akong kumilos bago magbago ang isip niya. Inilapit ko ang katawan ko sa ulo niya. Naramdaman ko ang init at ang baho ng hininga niya. Ipinasok ko ang aking mga daliri sa makapal na balahibo sa kanyang leeg. Doon, naramdaman ko ang kawad, baon na baon. Tahan na! Bulong ko sa tenga niya habang ang mga daliri ko ay naghahanap ng buhol. Aalisin natin ang sakit. Umungol si Amok at umiling-iling. Nasasaktan sa paghawak ko. Muntik na akong matumba, pero kumapit ako. Ginamit ko ang natitira kong lakas. Ang mga kuko ko ay nasira. Ang daliri ko ay nagdugo, pero nahanap ko ang dulo ng kawad. Hinila ko ito ng buong puwersa. Snap! Isang tunog ng pagpatid ang narinig ko. Ang kawad ay lumuwag at nahulog sa buhangin. Ang reaksyon ni Amok ay agaran. Ang tensyon sa kanyang katawan ay biglang nawala. Ang ulo niya ay bumagsak sa pagod. Ang paghinga niya ay naging mas malalim at mas kalmado. At sa harap ng libo-libong tao, ang halimaw ay lumuhod. Ibinaba niya ang kanyang mga tuhod sa buhangin, parang isang batang nagpapahinga. Ipinatong ko ang aking noo sa malapad niyang noo. Malaya ka na, bulong ko. Tumahimik ang buong arena. Walang nagsalita, walang huminga. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ko at ang hangin na umiihip sa buhangin. Ito ay isang himala. Ang basahan, napayuko ang hari ng arena. Tumingin ako sa gawin ni Inigo. Nakatayo siya, nakahawak sa railings, at nakita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ko, ligtas na ako. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang pamilyar at galit na boses. Daya, pandaraya yan. Si Don Berto. Nasa mix siya. Ang muka ay pulang-pula sa galit. Hindi matanggap na nasira ang kanyang palabas. May ginamit siyang itim na mahika. Nilagyan niya ng droga ang toro para humina. Sigaw niya, "Hulihin ang babaeng yan. Sinira niya ang laro. Magnanakaw." Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga tao na kanina ay namangha. Ngayon ay nalito. Ang mga guwardiya ay nagtakbuhan papasok sa arena. May dalang mga posas at pamalo. "Hindi!" Sigaw ko humarang sa harap ni Amok. Wala akong ginawang masama. Tinulungan ko lang siya. Pero hindi sila nakinig. Hinablot ako ng 2 malaking lalaki. Ang sugat ko sa tagiliran ay kumirot nang hilahin nila ang braso ko. Pinusasan nila ako ng mahigpit. Ang bakal ay bumaon sa aking balat. "Bitiwan niyo siya." Narinig kong sigaw ni Inigo. Nakita ko siyang nakikipagbuno sa mga security. Sinusubukang bumaba sa arena. Pero pinagtulungan siya ng 3 tao. Nakita ko siyang pinalo sa tiyan at napaluhod. "Inigo!" Sigaw ko. Kinaladkad ako ng mga gwardya palabas ng arena. Ang buhangin na naging saksi sa aking tapang ay naiwan sa likod. Si Amok ay naiwan doon, nakatingin sa akin. Tila nagtataka kung bakit ang nagligtas sa kanya ay siyang pinarurusahan. Pagdating namin sa likod, sinalubong ako ng isang pulis. Hindi niya ako binasahan ng karapatan. Basta na lang niya ako itinulak sa loob ng patrol car. Bago isara ang pinto,
Lumapit si Maricel, ang kaibigan ko, na umiiyak at hinihingal. Ravia, sigaw niya, hawak ang cellphone niya. Ravia, si Nanay luwalhati. Nanigas ako. Anong nangyari kay Nanay? Napanood niya sa TV. Nakita niya yung pagsuwag sa'yo. Humagulgol si Maricel. Inatake siya. Nasa ICU siya ngayon. Ravia. Sabi ng doktor, baka hindi na siya aabutin ng umaga. Bumagsak ang mundo ko. Mas masakit pa ito kaysa sa sungay ng toro. Isinara ng pulis ang pinto ng kotse. Ang huling nakita ko ay ang umiiyak na mukha ng kaibigan ko at ang madilim na langit. Nakakulong ako, walang pera. At ang nanay ko ay naghihingalo habang ako ay dinadala sa impyerno. Ang dilim sa loob ng selda ay hindi katulad ng dilim ng gabi sa labas. Ito ay isang uri ng dilim na may bigat. Isang dilim na tila kumakain sa bawat hibla ng pag-asa na natitira sa akin. Amoy amag, amoy kalawang, at amoy ng mga luhang natuyo na sa malamig na semento ang hanging bumabalot sa akin. Nakasandal ako sa dingding na magaspang. Ang sugat ko sa tagiliran ay hindi na lang basta mahapdi. Ito ay parang may sariling pintig, isang mainit na kirot na gumagapang paakyat sa aking dibdib sa tuwing humihinga ako ng malalim. Wala akong gamot, walang benda. Tanging ang punit-punit na jacket ko ang idiniin ko sa sugat para pigilan ang dugo na kanina pa tumatulo sa aking maong. Pero mas masakit ang kirot sa loob. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang bumubulong ng pangalan ni Nanay. Nanay, wag mo muna akong iiwan. Hoy, De Los Reyes! Ang boses ng guard ay bumasag sa katahimikan. Narinig ko ang pag-ikot ng susi sa lumang bakal na kandado. Isang matunog na hudyat na may dumating. Inaasahan ko si Inigo. Umaasa ako na ang kanyang puting coat ay magdadala ng liwanag sa madilim na silid na ito. Pero nang bumukas ang pinto, ang pamilyar na amoy ng matapang na tabako ang pumasok. Si Don Berto. Naglakad siya papasok na parang siya ang may-ari ng buong kulungan. Sa likod niya, ang guard ay dahan-dahang isinarado ang pinto. Iniwan kaming dalawa sa gitna ng aandap-andap na bumbilya. Tingnan mo nga naman ang sikat na tagapagligtas ng toro. Ang pangungutya sa kanyang boses ay tila isang latigo. Lumapit siya at tumayo sa harap ko. Itinutukod ang kanyang baston sa semento. Mula sa arena, diretso sa selda. Bagay na bagay sa iyo ang lugar na to, Ravia. Dito ka naman talaga nababagay. Sa dumi. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang kanyang sapatos na kaninang umaga lang ay pinakintab ko. Ngayon, ang sapatos na yon ay may bahid ng putik mula sa arena. Alam mo ba ang balita sa labas? Patuloy niya habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang lighter para magsindi ng sigarilyo. Yung doktor mo, pinatalsik na ng pulis sa ospital. Wala siyang magawa, Ravia. Kahit gaano pa karami ang pera ng pamilya niya, hindi niya kayang linisin ang dumi na ipinahid ko sa pangalan mo. Para sa lahat, isa kang kriminal na gumamit ng droga sa hayop para mandaya. Humakbang siya nang mas malapit. Ang usok ng sigarilyo niya ay humahalimuyak sa mukha ko, nakakahilo at nakakasuka. At ang nanay mo, huminto siya sandali. Isang nangiting mapait ang lumitaw sa kanyang labi. Hinihintay na lang ang huling hininga. Sabi ng mga tauhan ko, wala na daw pambayad ang pamilya niyo. Ilalabas na siya sa ICU mamayang hating gabi. At alam mo naman kung anong ibig sabihin yan, di ba? Naramdaman ko ang panginginig ng aking panga. Ang galit na matagal ko nang kinikimkim ay parang bulkang sasabog na. Pero wala akong lakas. Ang tanging meron ako ay ang aking dignidad na unti-unti na ring dinudurog ng kanyang mga salita. Ano? Anong gusto mo? Ang boses ko ay halos pabulong na lang sa hina, pero puno ng puot.
Bumaba ang tingin ni Don Berto sa akin. Inilapit niya ang kanyang mukha. Sapat na para maamoy ko ang bulok niyang hininga. Simple lang, Ravia. May inihanda akong dokumento. Aminin mo na ginamit mo ang droga na ibinigay sa iyo ng kompetisyon. Sabihin mo na kasabwat mo ang doktor at kapalit niyan, hinawakan niya ang baba ko ng mahigpit. Pilit akong pinapatingin sa kanya. Babalik ka sa mansyon ko. Hindi bilang katulong, kundi bilang akin. At bilang regalo, babayaran ko ang operasyon ng nanay mo ngayon din. Mabubuhay siya. Gagawa tayo ng himala para sa kanya. Nanigas ang buong katawan ko. Ito ang tunay na impyerno. Ang buhay ni nanay, kapalit ng kaluluwa ko. Ang kanyang hininga, kapalit ng aking kalayaan. Gusto kong dumura sa mukha niya. Gusto kong isumpa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pero sa isip ko, nakikita ko ang maputlang mukha ni nanay sa ICU bed. Ang mga tubo na nakakabit sa kanya. Ang hirap ng bawat hininga niya. Patawad pa. Patawad, Inigo. Akmang bubuka ang bibig ko para sumuko nang biglang may kumatok muli sa pinto. Isang mabilis at maingat na katok. Don Berto, kailangan niyo pong lumabas. Sabi ng guard mula sa labas. Ang boses ay may halong kaba. Nandito ang media, kasama ang mga abogado mula sa Balmoro Group. Hindi na namin sila mapipigilan. Nagbago ang mukha ni Don Berto. Ang ngiting tagumpay ay napalitan ng pagkagulantang. Mabilis siyang tumayo ng tuwid. Babalik ako, Ravia. Bulong niya. Ang boses ay puno ng banta. Pag-isipan mong mabuti, ang oras ng nanay mo ay paubos na. Lumabas siya ng selda, padabog na isinarado ang pinto. Muli, naiwan ako sa dilim. Napaupo ako sa sahig, humihingal. Ang sugat ko ay muling kumirot, pero sa pagkakataong ito, hindi lang sakit ang naramdaman ko. May isang maliit na puting papel na nadikit sa aking jacket nang itulak ako kanina ng guard bago siya lumabas. Isang mabilis at lihim na galaw na hindi napansin ni Don Berto. Dahan-dahan ko itong binuksan sa ilalim ng aandap-andap na liwanag. Sa loob, may nakasulat na 5 salita sa wikang Tagalog. Huwag susuko. Kasama mo ako. Walang pangalan, pero ang sulat ay maayos at malinis. At sa loob ng papel, may isang maliit na tuyong talulot ng bulaklak ng peppermint. Ang amoy ni Inigo. Niyakap ko ang maliit na papel sa aking dibdib. Ang luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, pero hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng laban. Hindi pa tapos ang gabi, at habang may hininga pa si nanay, habang may isang taong naniniwala sa akin, hindi ako luluhod sa demonyo. Sa gitna ng katahimikan ng selda, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag ng paa sa koridor. Maraming tao, ang ingay ay papalapit. Ganito na lang ba? O ito na ang simula ng aking pagbangon? Bitiwan niyo siya. Ngayon din. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang taong nagmamakaawa. Ito ay boses ng kapangyarihan, isang utos na tila may bigat ng bakal na hindi kayang baliin ng sinuman. Napaangat ang aking ulo. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto ng selda, nakatayo si Inigo. Pero hindi na siya ang doktor na nakasuot ng puting coat na pamilyar sa akin. Ngayon, nakasuot siya ng isang itim na suit. Maayos ang bawat hibla ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na may kasamang determinasyon. Sa likod niya ay 4 na lalaking nakabarong, ang mga abogado ng Balmoro Group at ilang mga taong may dalang malalaking kamera. Ang media, Doc Inigo. Ang mahina kong tawag, ang boses ko ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi siya sumagot agad. Humakbang siya papasok sa selda. Hindi iniintindi ang amoy ng dumi at ang masikip na espasyo. Nang makita niya ako, nakadapa sa semento, duguan ng tagiliran at namumutla, nakita ko ang panandaliang pagkabasag ng kanyang matigas na ekspresyon.
Lumapit siya at lumuhod sa harap ko. Dahan-dahan, tila natatakot na baka madagdagan ng sakit ko, hinawakan niya ang aking balikat. Patawad, bulong niya. Sapat lang para marinig ko. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ito sa'yo. Inigo, si nanay. Ang tanging nasabi ko habang humahagulgol. Sabi nila, mamamatay na si nanay. Hindi, Ravia. Makinig ka sa akin. Iniangat niya ang baba ko. Pinipilit akong tumingin sa kanyang mga mata. Nasa ilalim na siya ng pangangalaga ko ngayon. Inilipat ko na siya sa private suite ng Balmoro Medical. Kasalukuyan na siyang inooperahan. Hindi ko siya pababayaan. Pangako yan. Naramdaman ko ang isang malaking tinik na nabunot sa aking dibdib. Ang pag-asa ay parang mainit na tubig na dumaloy sa aking mga ugat. Pero ang pulis, si Don Berto, ang pag-aalala ko ay hindi pa rin mawala. Tumayo si Inigo ng tuwid. Humarap siya sa hepe ng pulisya na kanina lang ay nakayuko sa gilid. Chief, narito ang bail bond para kay Miss Delos Reyes, sabi ng isa sa mga abogado. Iniaabot ang isang folder. At narito rin ang writ of habeas corpus. Kung hindi niyo siya pakakawalan sa loob ng 5 minuto, haharap kayo sa kasong illegal detention at grave abuse of authority. At sinisiguro ko sa inyo, ang Balmoro Group ay hindi titigil hanggang sa mawalan kayo ng badge. Namutla ang hepe. Mabilis niyang kinuha ang susi at binuksan ang rehas. Sa wakas, malaya na ako. Sinubukan kong tumayo, pero ang aking tuhod ay nanginig at muntik na akong bumagsak. Pero bago pa tumama ang katawan ko sa sahig, sinaluna ako ni Inigo. Dito nangyari ang isang sandaling tila tumigil ang mundo. Sa harap ng lahat, ng mga pulis, ng mga abogado, at ng mga kamera, hinubad ni Inigo ang kanyang mamahaling suit jacket. Ipinulupot niya ito sa aking katawan, tinatakpan ang aking maruming damit at ang mga sugat na nakalantad. Ang init ng kanyang jacket at ang amoy ng peppermint ay bumalot sa akin, tila isang proteksyon na walang sino mang makakabali. Binuhat niya ako ng parang isang boses ng hangin. Marahan, may paggalang. Tayo na, sabi niya. Habang inilalabas niya ako sa presinto, sinalubong kami ng flash ng mga kamera. Pero hindi ako natakot. Ibinuon ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Pinapakinggan ang mabilis at matatag na tibok ng kanyang puso. Sa labas, nakita ko si Maricel. Tumatakbo siya patungo sa amin. Hawak ang kanyang luma at basag na cellphone. Doc! Ravia! Sigaw niya hinihingal. Nakuha ko na. Nakuha ko ang ebidensya. Ipinakita niya ang video sa screen. Malabo. Pero malinaw na makikita ang tauhan ni Councilor Damaso na may itinuturok sa toro bago ang laban. At nandoon din ang boses ni Don Berto na nag-uutos na siguraduhing hindi makakalabas ng buhay ang babae. Isang malamig ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Inigo. Ito ang ngiti ng isang mandirigma na alam na ang kanyang panalo. Ipadala mo yan sa lahat ng news outlets. Utos ni Inigo sa kanyang assistant. Gusto ko, bago sumikat ang araw, buong bansa ang humuhusga sa kanila. Isinakay niya ako sa kanyang sasakyan. Ang loob ng kotse ay napakalambot, napakabango, at napakatahimik. Isang malaking kontradiksyon sa impyernong pinanggalingan ko. Inigo. Tawag ko habang nakahilig ang ulo ko sa sandalan. Bakit? Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Tumingin siya sa akin habang pinaaandar ang sasakyan. Ang kanyang kamay ay sandaling humawak sa aking kamay na puno ng galos. Dahil noong hinarap mo ang toro nang walang sandata para sa nanay mo, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang boses niya ay malalim at totoo. At dahil ang isang hiyas na tulad mo, Ravia, ay hindi dapat nabubuhay sa putikan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo.
at sisiguraduhin ko na si Don Berto at si Damaso ay magbabayad sa bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan patungo sa ospital, nakita ko ang refleksyon ni Inigo sa salamin. Ang kanyang mukha ay seryoso, punong-puno ng banta. "Ravia," sabi niya, ang boses ay parang bulong ng hangin. "Huwag kang matutulog. Gusto kong makita mo kung paano ko sila pababagsakin." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, isang nakakapangilabot na tanong ang pumasok sa isip ko. Kung ganito kadali para sa kanya ang bumuhay at pumatay ng karera ng iba, sapat na ba ang pag-ibig para mapantayan ang kapangyarihan niya? At sa di kalayuan, sa isang madilim na kanto ng Cebu, narinig ko sa aking guni-guni ang malakas na tunog ng isang baril na ikinakasa, ang huling desperadong hakbang ng isang taong wala nang mawawala. Ang conference hall ng Balmoro Medical Center ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat hininga ay binibilang. Malamig ang hangin mula sa mga aircon, isang lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Pero ang pakiramdam ko ay nagbabaga ang aking buong katawan. Nakatayo ako sa gilid ni Inigo. Pakiramdam ko ay isa akong ligaw na ibon na napadpad sa isang palasyo ng salamin. Suot ko ang isang malinis at simpleng puting bestido na ipinahanda ni Inigo. Malayo sa marumi at punit-punit na damit na suot ko sa arena. Pero kahit gaano pa kaputi ang suot ko, ramdam ko pa rin ang magaspang na hapdi ng mga galos sa aking balat. Sa harap namin, nakaupo sa isang mahabang mesa si Councilor Damaso at Don Berto. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng pagmamayabang, ngayon ay kakikitaan ng labis na kaba. Ang media ay nasa bawat sulok. Ang mga lente ng kamera ay nakatutok sa kanila na parang mga baril na handang magpaputok. "This is absurd." Ang boses ni Councilor Damaso ay pumiyok. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng galit. "Inigo, magkaibigan ang mga pamilya natin. Bakit mo ginagawa ang eksenang ito? Isang nagat basura lang ang babaeng yan. Pakikinggan niyo ba ang kwento ng isang kriminal?" Dahan-dahang tumayo si Inigo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. At ang bawat daliri niya ay tila nagpapakita ng awtoridad. Ang kriminal, Damaso, ay ang taong gumagamit ng kapangyarihan para tapakan ang mga walang laban. Ang boses ni Inigo ay mahinahon, pero bawat salita ay parang hampas ng martilyo. At ang tinatawag mong basura ay ang babaeng nagpakita ng higit na dangal kaysa sa inyong dalawa. Inihanda ni Attorney Nel Santiago ang malaking screen sa likod. "Panoorin niyo ito," maikling sabi ng abogado. Ang video ni Maricel ay nagsimulang tumakbo. Malinaw na malinaw. Kitang-kita ang tauhan ni Damaso na may itinuturok sa leeg ni Amok. At pagkatapos, ang boses ni Don Berto ay umalingaw-ngaw sa buong hall. "Siguraduhin mong magwawala ang toro. Gusto ko, bago matapos ang gabi, wala na tayong robaya na kailangang bayaran. Mas mura ang kabaong kaysa sa operasyon ng nanay niya." Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga reporter. Ang ingay ng mga kamera na sabay-sabay na kumuha ng larawan ay parang tunog ng malalakas na kuliglig sa gabi. Namutla si Don Berto. Ang tabako sa kanyang kamay ay nahulog, gumulong sa sahig, pero hindi na niya ito napansin. Hindi ako yan," nauutal na sabi ni Don Berto. "Ay yan. Manipulado ang boses na yan." "Mayroon pa kaming higit pa sa video na yan, Berto," dugtong ni Attorney Nel habang inilalabas ang isang makapal na folder. Dahil sa tulong ni Doc Inigo, nalkalkal namin ang mga lumang dokumento ng Registry of Deeds. 10 taon na ang nakalilipas. Tumingin si Attorney Nel sa akin at pagkatapos ay sa mga reporter. "Ang lupa kung saan nakatayo ang inyong junkyard at ang asyenda ni Don Berto ay hindi sa kanya. Ang lupang yon ay nakapangalan sa ama ni Ravia, si Mang Roberto de los Reyes. Berto, ginamit mo ang pagkakaibigan niyo para malasing siya
Pinapirma mo siya sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan. At pagkatapos, nangyari ang aksidente sa construction site. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Ang alaala ni Papa, ang kanyang pagkahulog mula sa mataas na scaffold, ang kanyang pagkamatay na ang sabi nila ay aksidente lang. Hindi yun aksidente. Ang boses ko ay lumabas, puno ng pait at luha. Pinatay niyo si Papa para hindi niya mabawi ang lupa, di ba? Tumayo si Don Berto, tila isang hayop na nasukol sa kanto. Wala kayong ebidensya. Patay na ang matandang yon. Sigaw niya. Pero buhay pa ang konsensya ng foreman na inutusan mo. Sagot ni Inigo. Nasa labas siya, handang magtestigo kapalit ng kanyang kaligtasan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Councilor Damaso, na kanina ay kakampi ni Berto, ay biglang lumayo. Wala akong kinalaman sa lupa. Sigaw ni Damaso, itinuturo ang kasama. Si Berto ang may pakana ng lahat. Ginamit lang niya ang pangalan ko para sa proteksyon. Wala akong alam sa pagpatay. Traidor ka, Damaso! Sigaw ni Don Berto, akmang susuguri ng konsehal. Nagkagulo sa harap ng mesa. Ang mga gwardiya ay mabilis na humarang. Ang media ay hindi tumitigil sa pagkuha ng litrato ng dalawang makapangyarihang tao na ngayon ay naglalabasan ng baho. Pinanood ko sila. Ito ang hustisya. Ang makita silang nagkakagatan na parang mga asong ulol dahil sa sarili nilang kasakiman. Pero sa gitna ng tagumpay na ito, nakaramdam ako ng isang malalim na lungkot. Ang lahat ng ito, ang lahat ng hirap ni nanay, ang pagkamatay ni Papa, ang bawat araw na naglakad ako sa putikan, ay dahil lang sa kasakiman ng dalawang taong ito. Naramdaman ko ang kamay ni Inigo sa aking balikat. Hinila niya ako palapit sa kanya, inilalayo sa kaguluhan. Tapos na, Ravia, bulong niya. Mababalik sa inyo ang lahat. Ang dangal ng tatay mo, ang lupa niyo, at ang kinabukasan niyo. Tumingala ako sa kanya. Bakit mo ginawa ito, Inigo? Hindi lang ito dahil sa awa, di ba? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naging malambot, malayo sa matigas na doktor na nakita ko kanina. Dahil ang tatay mo, si Mang Roberto, siya ang foreman na nagligtas sa tatay ko noong gumuhoong ang scaffolding 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang sumalo sa bigat para hindi mamatay ang tatay ko. Namatay siya bilang bayani. Ravia, at ang kwintas na suot mo, ibinigay iyon ng tatay ko sa kanya bilang tanda ng walang hanggang pasasalamat. Nanlaki ang mga mata ko. Hinawakan ko ang munting palawit sa aking leeg. Heto ang dahilan. Heto ang utang na loob na nagdugtong sa aming dalawa. Hinanap ka namin sa loob ng maraming taon, patuloy ni Inigo, at hindi ko akalain na mahahanap kita sa gitna ng isang arena. Nakikipaglaban sa isang toro para lang mabuhay. Ang nanay mo, Ravia, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilya namin at hinding-hindi ko hahayaan na mawala ka pa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait ay tila natunaw. Niyakap ko si Inigo sa gitna ng nagkakagulong conference hall. Wala akong pakialam sa mga kamera. Wala akong pakialam sa mga reporter. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanyang katawan at ang katotohanang hindi na ako mag-iisa sa pagharap sa ulan. Ngunit sa gitna ng aming pagyayakapan, nakita ko ang isang mabilis na paggalaw mula sa sulok ng aking mata. Si Don Berto. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga gwardya ay abala kay Damaso, nagawa niyang makawala. Mabilis siyang tumakbo palabas ng backdoor. At ang huling nakita ko sa kanyang mukha ay ang isang ekspresyon ng wagas na kabaliwan. Isang taong wala ng dangal na itataya at wala ng takot na pumatay. Inigo, si Don Berto! Sigaw ko. Mabilis na kumilos si Inigo pero huli na. Ang backdoor ay bumagsak ng malakas. Ang katahimikan ay muling bumalik. Pero ito ay isang uri ng katahimikan na may dalang panganib. Alam ko ang ugali ni Berto. Parang si Amok, kapag nasugatan at nasukol,
mas nagiging mapanganib. Sa malayo, narinig ko ang tunog ng gulong ng sasakyan na humaharurot palayo. Ang katarungan ay malapit na, pero ang panganib ay nasa labas pa rin, nag-aabang sa dilim. Hindi pa tayo tapos, Ravia. Kung lulubog ako, sisiguraduhin kong kasama kitang hihiga sa ilalim ng lupa. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang tao. Ito ay ungol ng isang sugatang hayop na wala ng balingang takbuhan. Nakatayo ako sa gitna ng abandonadong construction site kung saan namatay ang tatay ko 10 taon na ang nakalilipas. Ang hangin dito ay amoy kalawang at basang semento. Ang ulan ay muling bumuhos, malalakas na patak na tila humahagupit sa mga kalansay ng bakal na nakatayo sa paligid. Dinala ako rito ni Don Berto matapos niya akong harangin sa parking lot ng ospital. Isang desperadong hakbang, isang huling pagtatangka na bawiin ang kontrol na tuluyan ng nakuha sa kanya. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang baril, isang itim na bakal na tila sumisipsip sa lahat ng natitirang liwanag ng gabi. "Bitiwan mo ang baril, Berto." Narinig ko ang boses ni Inigo mula sa likuran. Dahan-dahanan siyang naglalakad palapit, ang kanyang mga kamay ay itinaas bilang tanda na wala siyang armas. Ang kanyang puting polo ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, nakatutok lang sa akin. "Huwag kang lalapit, doktor!" Sigaw ni Don Berto, lalong hinihigpitan ang pagkakasakal sa leeg ko habang ang dulo ng baril ay idinidiin sa aking sentido. Isang hakbang pa at sasabog ang utak ng paborito mong basahan. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking balat. Isang malakas na panginginig ang dumaan sa aking gulugod. Pero hindi ako sumigaw. Tumingin ako kay Inigo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na mas matindi pa sa takot ko. Takot na mawala ang taong kakahanap pa lang niya. Ibinalik ko ang tingin ko kay Don Berto. Sa ganitong kalapit, nakikita ko ang bawat detalye ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, puno ng ugat na pula. Ang kanyang hininga ay kapos at amoy mabulok na alak. Bigla kong naisip si Amok, ang toro sa arena. "Berto," ang boses ko ay lumabas na mahinahon, halos pabulong sa gitna ng ingay ng ulan. "Katulad ka rin niya." "Anong sinasabi mo?" Bulyaw niya, lalong idiniin ang baril. "Si Amok," patuloy ko. "Ginamit mo siya. Nilason mo siya para maging halimaw. Pero sa huli, ikaw ang tunay na nakakulong. Nakakulong ka sa sarili mong galit at kasakima. Tingnan mo ang paligid mo. Wala ka ng kakampi, wala ka ng pera. Ang tanging natira sa'yo ay ang bakal na yan. Manahimik ka. Wala kang alam." "Alam ko ang pakiramdam ng walang-wala, Berto." Sabi ko. Ang luha ay humahalo sa patak ng ulan sa aking pisngi. 5 taon mo akong tinawag na basahan. 5 taon mo kaming pinahirapan ni nanay. Pero tingnan mo ako ngayon. Nakatayo ako rito ng walang takot. Pero ikaw, nanginginig ka. Totoo. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay tila hindi na kayang dalhin ang bigat nito. Tapos na ang laro, Berto. Singit ni Inigo na ngayon ay ilang metro na lang ang layo. Nandyan na ang mga pulis. Pinalilibutan na nila ang lugar na ito. Bitiwan mo na si Ravia. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo sa pamilya niya. Isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng gusali. Sa sandaling iyon, nakita ko ang huling pagkabasag ng espiritu ni Don Berto. Ang baril ay dahan-dahang bumaba mula sa aking sentido. Ang kanyang pagkakasakal sa leeg ko ay lumuwag. Wala na. Ang bulong niya, ang boses ay parang isang tuyong dahon na nadurog. Wala na ang lahat. Binitawan niya ako ng tuluyan. Napaluhod siya sa maputik na sahig. Ang baril ay nahulog sa tabi niya na tila isang walang kwentang laruan.
Humagulgol siya. Isang iyak na hindi humihingi ng patawad, kundi iyak ng isang taong napagtanto na ang lahat ng kanyang itinayo sa loob ng maraming taon ay gawa lang sa buhangin. Mabilis na tumakbo si Inigo patungo sa akin. Binuhat niya ako at inilayo sa matanda. Niyakap niya ako ng napakahigpit, tila sinusuri kung buo pa ba ako. Ligtas ka na, bulong niya sa aking buhok. Ligtas na tayo. Dumating ang mga pulis. Dinakip nila si Don Berto nang walang anumang paglaban. Habang kinakaladkad siya palabas, tumigil siya saglit sa tapat namin. Tumingin siya sa akin, hindi na may galit, kundi may isang uri ng kawalan na nakakakilabot tingnan. Pinanood ko siyang mawala sa dilim ng gabi. Tumingala ako kay Inigo. Sa ilalim ng ulan, ang kanyang mukha ay tila isang anghel na nagbabantay. Inigo, tawag ko. Bakit Ravia? Gusto kong makita si nanay. Ngumiti siya, isang nanangiting puno ng pag-asa at katiyakan. Kakatapos lang ng operasyon niya bago ako pumunta rito. Sabi ng mga doktor, matibay ang puso niya. Katulad ng sayo, gigising siya Ravia. At sa pagkakataong ito, hindi na kasinungalingan ang sasabihin mo sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na hindi humihingi ng kapalit, kundi isang halik na nagbubura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nakaluhod kami sa putikan, basang-basa at sugatan. Pero sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko naramdaman na dumi ang paligid ko. Dahil sa gitna ng putikan, natagpuan ko ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o sirain ng kapangyarihan, ang aking kalayaan. At ang pag-ibig na nagpabago sa aking mundo. Habang naglalakad kami palabas ng abandonadong gusali, napansin ko ang isang maliit na bulaklak na tumutubo sa pagitan ng mga bitak ng semento. Isang munting puting bulaklak, mabuhay sa hangin pero hindi nabali ng ulan. Parang ako, parang kami. Sa malayo, ang bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip o unti-unting binubura ang dilim ng mahabang gabi ng Cebu. Isang taon na ang nakalipas. Ang amoy ng jasmine at sariwang alat ng dagat ang bumabati sa akin sa tuwing bubuksan ko ang bintana ng aming bagong tahanan. Malayo ito sa amoy ng nabubulok na basura at usok na kinasanayan ko sa loob ng 20 taon. Ngayon, ang tanging naririnig ko ay ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan at ang masayang tawanan ng mga bata mula sa kabilang gusali. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking suot na asul na bestido. Malambot ang tela nito sa aking balat. Isang haplos na dati ay sa panaginip ko lang nararamdaman. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nandoon pa rin ang mga maliliit na pilat, ang mga marka ng aking pakikipaglaban sa arena at sa malupit na tadhana. Pero hindi ko na ito ikinahihiya. Ang mga kamay na ito, na dating humahawak ng basahan at kalyo, ay ang mga kamay na ngayon ay humahawak sa panulat ng aking sariling kwento. Ravia, handa ka na ba? Napalingon ako sa pinto. Si Nanay Luwalhati ay nakatayo doon, nakasuot ng kanyang paboritong barot saya. Mapula na ang kanyang mga pisngi at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan. Wala na ang hirap sa kanyang bawat paghinga. Ang operasyong ibinigay ni Inigo ay hindi lang nagayos ng kanyang puso. Nagbigay ito sa kanya ng bagong buhay. Opo, Nay, handa na ako. Sagot ko habang lumalapit sa kanya at humahalik sa kanyang pisngi. Ngayon, ang inaugurasyon ng Hiyas Foundation. Ito ang pangarap namin ni Inigo, isang sentro para sa mga kabataang hagat basura sa Cebu, kung saan hindi lang sila matututong magbasa, kundi matututunan din nilang maniwala na ang kanilang pinagmulan ay hindi nagtatakda ng kanilang patutunguhan. Kasama rin namin si Maricel, na ngayon ay scholar na ng Balmoro Medical at nag-aaral para maging isang nurse. Ang aming munting grupo, ang Bayanihan Scholars, ay lumalaki na. Habang naglalakad kami sa koridor ng foundation,
Dumaan kami sa isang malaking painting sa gitna ng hall. Ito ay larawan ng isang itim na toro na may nakapulupot na bulaklak sa leeg at sa tabi nito ay isang babaeng nakatayo ng matuwid. Ang Bullheart Philosophy, ang sining ng pagpapasuko sa galit gamit ang pag-ibig. Don Berto and Councilor Damaso have been officially sentenced, bulong sa akin ni Attorney Niel na nakasalubong namin. Walang piyansa, ang asyenda at ang junkyard ay tuluyan na ring naisalin sa pangalan mo bilang bahagi ng danyos. Tumanggo ako ng bahagya. Wala na akong galit sa puso ko para sa kanila. Ang hustisya ay hindi lang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagbawi sa lahat ng ninakaw nilang pangarap. Ang karma ay dumating sa kanila sa anyo ng malamig na rehas, habang ang pagpapatawad ay dumating sa akin sa anyo ng kapayapaan. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng malalaking puno ng nara, naghihintay ang taong nagbago ng lahat. Si Inigo, nakatayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan, nakatingin sa akin ng may pagkamanghana. Tila ba ako pa rin ang Ravia na nakita niya sa gitna ng arena. Lumapit siya at kinuha ang aking kamay. Dahan-dahan niyang itinapat ang aking mga daliri sa kanyang labi at hinalikan ang bawat pilat na nandoon. "You look beautiful, Ravia," bulong niya. Ang kanyang boses ay parang musika sa aking pandinig. "Ready for the next chapter? Kasama ka? Kahit kailan," ang sagot ko. Naglakad kami patungo sa harap ng entablado kung saan naghihintay ang mga tao. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa bengkang ng Cebu. Nag-iiwan ng kulay ginto at lila sa abot tanaw. Naalala ko ang tanong ko noon sa gitna ng ulan. Ganito na lang ba? Ngayon, alam ko na ang sagot. Hindi. Hindi lang pala ito ang buhay ko. Ang bawat patak ng luha, ang bawat latay ng latigo, at ang bawat gabing gutom ay mga paghahanda lamang para sa sandaling ito. Ang pagiging mahirap ay hindi isang sumpa na dapat ikahiya. Ang tunay na kahirapan ay ang kawalan ng dignidad at pagmamahal. At sa piling ng pamilyang pinili ko at ng lalaking nagmahal sa akin, sa kabila ng dumi ng aking nakaraan, nahanap ko ang aking tunay na kayamanan. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Inigo habang nagsisimula ang programa. Tumingin ako sa malayo kung saan ang anino ng bayrak ay dahan-dahang nawawala sa dilim. Tapos na ang sayaw sa putikan. Ngayon, ang sinisimulan namin ay ang sayaw sa ilalim ng mga bituin. Isang sayaw na wala ng katapusan, puno ng pag-asa at may basbas ng langit. Dahil sa huli, ang pag-ibig ay hindi lang nagpapagaling. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng pagkakataong mabuhay muli.